Bago natin simulan ang chapter 42, shoutout muna sa mga bago nating member. Shoutout, Vicente Steloso 8,626. Shoutout, Mark Lloyd Somoso. Shoutout, Winlito Jr. Montero. Maraming salamat at God bless sa inyo. Habang pilit na tinitiis ni Ye Chuan ang matinding electric shock na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan, ramdam niya ang bawat hibla ng sakit na tila unti-unting sumisira sa kanyang laman. Sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang lumapit sa kanya si Boss Lei, ang kanyang presensya ay mabigat at puno ng pagmamataas, at malamig na sinabi na sayang lamang dahil mukhang hindi raw bagay kay Ye Chuan ang sandatang iyon. Walang kahit kaunting pag-aatubili, agad niyang inagaw ang sandata mula sa kamay ni Ye Chuan, na para bang wala itong karapatang gamitin iyon. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Yu Xiaohuan na muli silang nalalagay sa matinding panganib. Ang sitwasyon ay lumalala sa bawat segundo, kaya't dali-dali niyang hinatak ang sugatang si Wang Yuan, na halos hindi na makagalaw, at pinilit niya itong dalhin patungo sa lawa upang kahit papaano ay mapagaling. Ngunit bago pa man niya tuluyang may hatid si Wang Yuan sa tubig, itinaas ni Boss Lei ang kanyang espada, at sa isang mabilis ngunit napakalakas na galaw ay winasiwas niya iyon, na tumama ng direkta sa likod ni Yu Xiaohuan. Napasigaw si Yu Xiaohuan sa tindi ng sakit, ang kanyang katawan ay halos mawala ng lakas sa lakas ng tama, ngunit sa kabila nito ay hindi niya binitawan ang kanyang layunin. Sa huling natitirang lakas, pilit pa rin niyang itinulak si Wang Yuan patungo sa lawa. Nang tuluyan itong bumagsak sa tubig, agad siyang napasigaw at tinawag ang pangalan nito, puno ng matinding pag-aalala at takot. Dahil sa matinding sugat ni Wang Yuan, ang dugo mula sa kanyang katawan ay patuloy na umaagos at kumalat sa buong lawa, na unti-unting nagkulay pula sa paligid. Nang makita iyon ni Boss Lei, agad siyang nagalit, ang kanyang mukha ay napuno ng galit habang tinatawag silang maruruming insekto na naglakas loob na dumungis sa lawa. Sa malamig na tinig, ipinangako niyang pagbabayaran niya silang lahat sa kanilang ginawa. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ye Chuan at sinabi ng may panunuya na wala itong mailigtas kahit sino. Dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ni Ye Chuan, tuluyan siyang nawala ng malay habang nakatayo, ang kanyang katawan ay tila patuloy na naglalabas ng usok mula sa kanyang bibig, tanda ng labis na pinsala. Ngunit hindi pa man tuluyang tumitigil ang lahat, ilang sandali lamang ang lumipas ay biglang lumitaw ang isang abiso mula sa kanyang sistema. Ipinahayag ng sistema na ang tuloy-tuloy na electric shock ay nagpilit ng breakthrough sa limitasyon ng katawan ni Ye Chuan. Dahil dito, ang kanyang antas ay tumaas sa ikapitong antas ng Climbing Pond Realm. Ang kanyang lakas, bilis, at espiritu ay sabay-sabay na umabot sa 160, at ang dagdag na pinsala ng kanyang Pig Slayer ay tumaas sa 700%. Napakunot ang noo ni Boss Lei nang maramdaman niya ang biglaang pagbabago sa presensya ni Ye Chuan, at hindi niya maiwasang magtanong kung bakit biglang tumaas ang antas nito. Kasabay nito, naglabas ang sistema ng panibagong babala na nagsasabing na-activate ang Crisis Instinct Defense Mechanism ng katawan ni Ye Chuan, at ang kanyang neural response ay umabot sa pinakamataas na antas. Kahit wala sa tamang ulirat, biglang kumilos ang katawan ni Ye Chuan na parang nawala ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, puno ng kakaibang enerhiya, at siya ay sumugod kay Boss Lei na parang isang nilalang na wala ng takot sa sarili nitong buhay. Ngunit sa paningin ni Boss Lei, tila walang halaga ang ginawa ni Ye Chuan. Minamaliit niya ito at malamig na nagtanong kung iniisip ba nito na sapat ang kaunting pagtaas ng antas upang talunin siya, gayong may isang buong realm ang pagitan nilang dalawa. Sa isang iglap, sumugod si Boss Lei at pinakawala ng isang malakas na sipa na tumama kay Ye Chuan, dahilan upang muli itong mapatalsik palayo. Ang kanyang katawan ay tumama sa lupa ng may malakas na impact, ngunit hindi pa rin tuluyang tumigil sa paggalaw. Pagkatapos nito, muli niyang tinanong si Ye Chuan kung bakit hindi nito inuulit ang malakas na galaw na ginamit nito kanina, at idinagdag pa na marahil ay hindi na ito magagawa ni Ye Chuan dahil wala na sa kanya ang kanyang sandata. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napalingon si Boss Lei nang may isang ulo ang tumalsik at bumagsak malapit sa kanya, na nagdulot ng bahagyang pagkalito. Nang sundan niya ang pinagmulan nito, nakita niya ang Undead Knight na nakatayo sa kanyang likuran, ang presensya nito ay malamig at puno ng pagbabanta habang sinasabihan siyang huwag umasta ng mayabang.
Nena si Boss Lei sa narinig at agad niyang minura ang Undead Knight, sabay ipinangakong dudurugin niya ang mga buto nito hanggang sa maging abo. Ngunit bago pa man siya tuluyang makakilos, isang palaso ang biglang lumipad patungo sa kanya ng napakabilis. Agad niya itong nasalag gamit ang kanyang espada, ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang pag-ataking iyon ay nagmula kay Wang Yuan, na ngayon ay muling nakatayo. Kahit sugatan, buhat niya si Yu Xiaohuan na malubha na rin ang kalagayan, at inilagay niya ito sa lawa upang mapagaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, mariing sinabi ni Wang Yuan na maghihiganti siya para kay Yu Xiaohuan, ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Samantala, si Ye Chuan ay nananatiling wala pa ring malay, ngunit sa kabila nito ay pilit na bumabangon, na tila ang kanyang katawan ay kumikilos sa sariling kagustuhan, handang ipagpatuloy ang laban kahit nasa bingit na siya ng pagbagsak. Buong tapang na hinarap ni Wang Yuan si Boss Lei, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at determinasyon habang tinatanong kung siya nga ba ang may pukana ng lahat ng nangyari. Hindi na siya naghintay pa ng sagot, at kasunod nito ay malakas niyang ipinahayag na kukunin niya ang buhay ni Boss Lei, anuman ang maging kapalit. Muli siyang naghanda gamit ang kanyang pana, mahigpit na hinawakan ang kanyang palaso habang kinokondisyon ang kanyang sarili para sa susunod na pag-atake. Isinigaw niya ang kanyang teknik na Arrow Storm, at sa isang iglap, ang nag-iisang palasong kanyang pinakawalan ay biglang dumami, na tila nahati sa napakaraming anyo, at sabay-sabay na lumipad patungo sa kinatatayuan ni Boss Lei na parang isang rumaragasang ulan ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lakas ng pag-ataking iyon, hindi man lamang nagpakita ng pag-aalala si Boss Lei. Sa halip, bahagya pa siyang ngumisi at tinawag ang teknik na iyon bilang isang larong pambata, na tila ba wala itong anumang banta sa kanya. Subalit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nagulat nang maramdaman niyang may kumilos sa kanyang likuran. Ang Undead Knight, na kanina patahimik, ay biglang sumugod at nagbitaw ng isang malakas at mapanganib na pagwasiwas ng espada patungo sa kanya. Bagamat nagawa pa rin ni Boss Lei na maiwasan ang pag-atake, napilitan siyang umatras at dumistansya upang hindi matamaan. Bahagya siyang napangisi habang tinitingnan ang tatlo at tinawag silang mga inutil, na tila hindi makapaniwalang iniisip ng mga ito na kaya siyang pabagsakin. Idinagdag pa niya na hindi siya basta-basta naging cadre ng Thunder Lion Alliance, at ang kanyang lakas ay hindi kayang tapatan ng mga tulad nila. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla siyang pinagpawisan ng makaramdam ng isang kakaibang presensya mula sa kanyang likuran, isang presensyang hindi niya agad namalayan. Sa kanyang paglingon, agad niyang nakita si Ye Chuan, na hindi niya inaasahang makakalapit ng ganoon kabilis. Sa isang iglap, sumugod si Ye Chuan at kinagat ang balikat ni Boss Lei, ngunit dahil sa suot nitong matibay na armor, hindi ito lubusang nasugatan. Gayunpaman, sapat na iyon upang magulat at magalit si Boss Lei. Galit na sinigawan ni Boss Lei si Ye Chuan, tinatanong kung ano na ba ang nangyayari dito at kung tuluyan na ba itong nawalan ng katinuan hanggang sa mang-agat na lamang. Ngunit tila wala sa sarili si Ye Chuan, hindi siya tumigil at muling sumugod, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang paulit-ulit niyang sinusubukang kagatin si Boss Lei gamit ang kanyang matutulis na ngipin. Dahil dito, napamura si Boss Lei at sinabihan si Ye Chuan na naghahanap ito ng kamatayan. Agad siyang naghanda ng panibagong pag-atake upang tuluyang tapusin ito, ngunit sa bilis ni Ye Chuan, muli itong nakapwesto sa kanyang likuran at muling nagtangkang kumagat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang umiwas ni Boss Lei. Sa isang malupit na galaw, kinagat ni Ye Chuan ang kanyang kamao, at sa lakas ng kagat, naputol ang dalawa sa kanyang mga daliri. Dahil dito, napasigaw si Boss Lei sa matinding sakit, ang kanyang galit ay lalo pang nagliyab habang paulit-ulit niyang minumura si Ye Chuan at ipinapangakong papatayin silang lahat. Matapos ang pangyayaring iyon, biglang tila natauhan si Ye Chuan. Agad siyang napasuka at napatanong kung ano ba ang bagay na kanyang kinagat at kung bakit napakabaho nito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkadiri, napansin niya ang isang singsing na nahulog mula sa naputol na daliri ni Boss Lei. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad itong pinulot. Sa isang iglap, napagtanto niya na iyon ang storage ring ni Boss Lei, at nangangahulugan iyon na naroon din ang kanyang sandata. Tama nga ang kanyang hinala. Mula sa loob ng singsing, muli niyang nakuha ang kanyang pig butcher blade.
Sa sobrang tuwa, hindi niya napigil ang sabihin na sa wakas ay nabawi na niya ito. Kasabay nito, isang abiso mula sa kanyang sistema ang lumitaw, na nagsasabing na-activate na ang passive skill ng kanyang sandata. Nang mapagtanto ito ni Boss Lei, lalo siyang nagalit, sapagkat malinaw na ginamit lamang siya ni Yechwan upang mabawi ang kanyang sandata. Gayunpaman, hindi siya natinag at sumigaw na wala pa ring silbi iyon, kahit pa mabawi ni Yechwan ang sandata, hindi pa rin ito siya kayang talunin. Sa galit, ipinahayag ni Boss Lei na ipapakita niya ang kanyang ultimate move. Sinabi niyang nagising na ang kamalayan ng kanyang sandata, at sa isang malakas na utos ay pinakawalan niya ang kapangyarihan nito upang durugan silang lahat. Mula sa kanyang sandata na naglalabas ng matinding kidlat, unti-unting nabuo ang anyo ng isang nagngangalit na toro, na puno ng enerhiya at kapangyarihan, at agad na sumugod patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang makita iyon, agad na nagsalita ang Undead Knight at buong yabang na sinabing siya ang harang sa pag-ataking iyon. Idinagdag pa nito na ipapakita rin niya ang kanyang sariling ultimate move, na tila handa niyang salubungin ang paparating na panganib. Ngunit bago pa man niya may sigawa ang kanyang balak, agad siyang tinamaan ng makapangyarihang toro. Sa isang iglap, muli siyang nagkawatak-watek, ang kanyang katawan ay nagkalaslas at ang kanyang mga buto ay naghiwa-hiwalay dahil sa sobrang lakas ng pag-atake, na tila walang anumang nagawa ang kanyang pagtatangkang pigilan ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.